So, ang topic ngayon is single journey or solo journey. Kasi nga, di ba, subjective naman talaga yung reality. Nakapanood rin ako kahapon nito eh. Yung topic nila about dun sa lalaking hindi nag-reproduce. Parang Machiavelli ata yun or Schopenhauer. Basta ganun. Yung mas malaya yung lalaki kapag walang anak tsaka asawa. Parang ganun. Pero para sa akin, open naman din ako sa companionship. Pero yung reproduction talaga, ayaw ko talaga. Ayaw ng kalooban ko. Tingin ko yung mga ganitong tao rin, yung mga parang awake is ayaw rin ata mag-reproduce eh. Kasi nga, para marirealize mo, parang waste of time lang talaga siya. So kagaya ngayon, nandito ako sa mall, ako lang mag-isa. Tapos, yun, makikita mo maraming mga tao. Meron din mga lalaki or babae na solo rin, di ba? Makikita mo dito sa mall. Pero nga dahil Saturday ngayon, mas maraming tao. Tsaka mostly may mga kasama sila. Mangilan-ngilan lang talaga yung walang kasama. Tsaka yung mga high IQ din. Alam mo yung mga parang nerdy? Yung mga high IQ na babae or lalaki. Parang ganun din eh. Parang napapansin ko. Based on my observation lang parang mostly single sila, ganun. Hindi rin nagre-reproduce. Kasi nga parang ano siya talaga, waste of time. Napansin ko yan kasi nga, 'di ba, pagka single ka, wala kang inaalala. Kagaya ko, 'di ba? Although pera lang talaga inaalala mo, tsaka kung paano mo gagawin yung mga responsibilidad mo para sa sarili mo. Hindi ko nga rin maisip paano kaya nababalance nung mga may pamilya at anak yung buhay nila. Sabi ko, parang ang hirap ng ganung sitwasyon. Kasi nga, may anak sila, 'di ba? So mapupunta yung pera, oras, energy para sa anak, 'di ba? So parang naisip ko, paano kaya nila nagagawa yun? Ako nga, single, hirap na hirap sa sarili ko eh. 'Di ba? Pero ang kagandahan nga lang sa ganito is sarili mo lang inaalala mo. Parang hindi ka natatali. Kagaya nung ng empleo, 'di ba? Kuwari ngayon, unemployed ako. Okay lang kasi nga wala naman ako responsibilidad na ibang binubuhay. So parang hindi siya pressure. Kasi pagka may pamilya at anak ka, pressure 'yan eh. Hindi ka pwedeng maging unemployed or wala kang source of income, 'di ba? Kasi nga paano na yung anak mo, 'di ba? Tsaka yung kasama mo. So parang codependency na kayo, 'di ba? So parang ganun nga siya. Kasi sabi nga, 'di ba, mapapansin mo rin 'yan, parang trap din talaga yung pagre-reproduce eh. Kasi nga syempre pagka nag-anak ka, papalakihin mo 'yan. Tapos mapipilitan kang maghanap buhay talaga ng todo, 'di ba? Either mag-business ka or mga empleo. Majority naman ng mga may pamilya at anak nanging-empleo, 'di ba? So kung nanging-empleo 'yan, syempre mapapagod 'yan, mag-OT. Tapos sabay controllable. Isa rin pala 'yun, magiging controllable ka pagka may mga attachment ka. Ibig sabihin yung may mga alaga kang hayop. Ibig sabihin may responsibilidad ka outside sa self. Kung self mo lang talagang responsibilidad mo, wala makakakontrol sa'yo. Kasi pagka may pamilya at anak ka, hindi ka pwedeng magkasakit, 'di ba? Although pwede ka magkasakit, 'di ba? Pero yun nga, parang kahit may sakit ka, magtatrabaho ka kasi nga may anak ka na sinusuportan. Parang mapipilitan ka. Tapos mostly rin ng mga ganyan na sitwasyon is hindi makalis sa trabaho, 'di ba? Kasi nga para magiging obedient ka na at may hawak ka na talaga sa leeg. So technically parang lipunan na talaga may-ari sa'yo pagka nag-reproduce ka. Okay lang naman yung companionship, open din naman ako sa ganun. Pero yung reproduction kasi parang matatali ka talaga dyan eh. Kasi parang ang mangyayari, magiging obedient ka, 'di ba? Hindi ka pwedeng mawala ng trabaho, hindi ka pwedeng mag-lax-lax.
Hindi pwede mo pa rin naman unahin sarili mo, pero yun nga, may ko-compromise ka, 'di ba? Kasi hindi pwedeng sabay. Wala namang sabay, either all in ka talaga sa sarili mo or hindi eh. Tapos malaya ka yung oras mo, tulog-tulog. Sa'yo talaga sarili mong oras. Kahit sabi mo empleyado ka, basta single ka, parang gagawin mo na lang is bahay, uwi, tambay, or kung ano pa man, di ba? Pero yun nga, dahil nga sa limitasyon ng katawan, in constant hunger nga, di ba? Minsan, gusto mo rin magkaroon ng companionship. Pero pag meron ka ng companionship, tingnan mo yung irony ng buhay, di ba? Pag meron ka ng companionship, para nauumay ka naman na. Di ba? So yun, di ba? Parang pag may companionship ka naman, kuwari matagal na kayo nagkasama. Kasi parang may expiration date yan eh, yung relationship. Parang 'di ba pag nawala yung honeymoon phase na sinasabi nila, yung parang lalo na sa mga babae kasi feelings sila, 'di ba? Pag nawala yung feelings ng babae, kahit gaano pa katagal yung relasyon, aalis na talaga 'yan. Hindi kagaya ng lalaki, nagko-compromise pa rin base sa logic. Basta mabait lang yung babae, samahan ng lalaki yung babae. Pero babae kasi pag totally nawala yung feelings kasi wala na talaga. Yung lalaki, hindi, yung totoong nakikipag-companionship sa babae, yung lalaki talaga, na hindi base sa feelings, nasa logic, mag-i-stay pa na matagal yun hanggang kaduluduluhan. Eh pag feelings nagbago, wala na, di ba? Siguro nagluglo na lang talaga sa mga relationship. Kuwari may pamilya at anak, yung anak na lang talaga kasi nga dahil sa responsibilidad. Diba? Parang ganun na lang nangyayari. Pero kung hindi nag-anak yan dalawa, babae at lalaki, well, matatapos yan dahil sa feelings ng babae, diba? Kasi pinag-aaralan ko rin talaga yan eh, yung mga ano ng psychology tsaka yung ano ng mga tao. Yun nga yung napansin ko. Meron naman din mga lalaki na nasa feelings. Yan yung mga nakikita mo sa tulpo, diba? Yung mga nagwawala, nagiging selosa, ganyan. Seloso, tapos controlling. Yan yung mga lalaki na nasa feminine side, emotional, parang ganun. Pero medyo delikado rin yung ganun lalaki kasi nga kontrolado siya na emosyon. Okay lang naman yung babae kung nasa emosyon siya eh. May kipaghiwalay lang yan, tsaka mangilan-ngilan lang naman talaga yung mga babaeng nananakit. Eh sa lalaki, pag nasa feelings, either destructive sa sarili or sa ibang tao. Diba? Pero yun nga, hindi naman yan talaga yung topic eh. Side lang yan. Pero yun nga, yun, tungkol nga sa solo, pag single ka, diba, mas marami kang magagawa. Mas solo mo yung oras mo, pera mo, lalo na sa pera side, lalo na dito sa Pilipinas, di ba? Dito sa Pilipinas, pag nang-employo ka dito, paycheck to paycheck, 25k lang. Mayayari ka talaga. Paano kung may anak ka, 25k? Talo yan. Eh, mga karne ngayon na mahal na. So, parang kang ano, you know, minsan siguro yung mga iba rin talaga nagpamilya at anak, nagsisisi rin talaga yan. Pero wala na, nangyari na kasi. Alam ka na yung mga abandonuhin nila yung ano, di ba? Kaya tingin ko talaga, pinanindigan na lang talaga nila yung decision nila. Pero mostly naman ng mga ganyan, maraming rate talaga ng ano eh, disgrasya lang talaga eh. As in yung nagreproduce lang, tapos nagsama na lang. Majority naman ng naobserbahan ko, lalo na dito sa Pilipinas, mas una yung bata talaga eh, bago talaga yung magsasama na talaga na ano eh. Tapos natali na sila doon dahil nga may bata na. Pero ganun pa nga rin, di ba? Sa mga pagkaganyan, pagka single ka,
mas malaya yung oras mo. Kahit pa sabihin mo nanging empleo ka, di ba sabihin nila rat race ang empleo. Hindi kahit nanging empleo ka, basta choice mo Ang rat race kung napipilitan ka. Kagaya ko, nang empleo din naman ako, di ba? So, choice ko kasi yun kasi may pinaglalaanan ako ng oras tsaka physical. Pero, kung ayaw ko, magre-resign ako or papalipat ako ng lugar, di ba? Ang rat race kasi yung talagang hindi ka makawala sa sistema ng ganun. Ibig sabihin napipilitan ka. So majority ng mga pamilyado at may anak napipilitan dahil sa yun talagang parang rat race talaga, di ba? Siguro pero pagka naman din, pag nakipagrelasyon ka naman, tapos hindi ka nag-reproduce, parang baliwala rin, di ba? Parang wala rin sense, naisip ko. Naisip ko nga ganito Ito share ko lang to sa inyo, lalo na sa mga lalaki dyan. Na kuwari, wala kayong plano mag-reproduce. Kasi sa akin, walang sense talaga mag-reproduce So kung ayaw ko mag-reproduce, o di magkakatulong na lang ako, di ba? Kasi walang sense na makipag-companionship kung wala rin anak, di ba? Kasi yun nga purpose ng companionship Sure, may mga babae na ayaw rin mag-anak. Pero kasi, pag nakipag-deal ka kasi sa babae na walang anak, nasa feelings yan Ganon din, iiwan ka rin, di ba? Na marami na rin ako na-obserbahan yan. Tsaka lahat naman ng relasyon talaga nagtatapos. Kasi nga, single individual nga kayo, nasa program na survival, di ba? Sasabihin na naman iba, puro survival ang sinasabi mo. Totoo naman yan. Lahat naman talaga tayo. Buong araw nga natin na napupunta lang sa kain, tulog, tsaka Meron nga binanggit, alam mo yung binanggit ko na 25,000 days lang ang buhay ng tao. Average yun sa buong tao. Lahat ng mga tao sa buong mundo. Lalo na sa Pilipinas, so that's 71 years old. Tapos, yung time mo talaga sa sarili mo, babawas mo pa yung 8 hours na sleep. Yung trabaho. Siyempre, may time ka ba sa sarili mo sa trabaho? Wala, di ba? So, isipin mo, ang free time mo lang talaga, nasa 2 hours. Binuhay mo 25 days, tapos 2 hours. Ikat mo sa 2 hours to 3 hours, sabihin na natin. Kasi, bulk ng day talaga, trabaho Tsaka kakain, tutulog, papahinga. Napakakunti talaga, Kaya, nakapag-desisyon talaga ako, sabi ko, nako, sayang talaga sa oras mag-anak. Wala rin naman sense makipag-live-in. Never ko pa na-try yun kahit na ganitong edad na ako. Share ko rin to sa channel ko sa YouTube kasi nga, parang walang sense. Manyayari pa niyan, sasagutin mo pa yung babae, di ba? Kasi hindi naman makikipagrelasyon yung babae pag hindi ka above Although meron naman mga babae na na maraming pera. Pero may power dynamics kasi. Kung sino yung may pera, siya yung nang kokontrol, di ba? So, kung gusto kong maging dominante, malamang papatol sa akin yung mga short sa pera, di ba? Pero kung yung babae maraming pera, well, magiging dominante yan. Yung gagawin sa'yo, utos-utosan ka. Sa mga lalaki, ayaw ng lalaki ng ganun na inuutusan Kahit ako, ayaw ko talaga na inuutusan kasi nga, naka-degrade yan sa masculinity mo, di ba? Magiging passive ka. Kasi, di ba, pagka lalaki ka, dapat leader ka, tapos lahat ng desisyon sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo naman kinokontrol yung babae kasi malaya naman siya umalis, di ba? I mean, leadership lang talaga kasi hindi ka pwede magtiwala sa desisyon ng babae kasi base yan sa feelings tsaka self-interest niya. Yung may logic, pang teamwork yan. Parang yung basketball, di ba? Ito gagawin natin para manalo tayo. Di ba? Teamwork yung lalaki, may logic Pag babae, feelings, sa sarili lang niya, di ba? So yan talaga, inaral ko rin kasi yan Kasi nagano rin ako base sa mga experiences ko. Tsaka yung mga naobserbahan ko sa mga katrabaho ko. Ganun nga, 'di ba? Mostly kung sino yung dominant, kung sino may pera, 'di ba?
Pero depende pa rin, meron naman din mga lalaki na mayaman, under eh. Kasi nandun sila sa program ng babae, nandun sila sa feelings. Ginagawa, inuuto-uto sila ng babae, di ba? Hindi naman talaga sila gusto. Tsaka yun din pala, na-obserbahan ko, di ba, nagtrabaho ako. Yung mga katrabaho ko, sabi ko, mag-OT ka naman, ganun, pagod na sila, no? Tapos nagkakasakit na. Eh ako talaga, lagi ako nagno-no eh. Kasi nga, basta may pera lang ako, tsaka pangkain, pambayad ng renta, okay na ako. Hindi talaga ako nag-OT, bahala kayo dyan. Tsaka makasarili talaga ako, inisip ko lang sarili ko lang kapakanan. Kasi nga, sabi ko itong mga tao na to, tingnan mo, wala akong trabaho, may nagparamdam ba sa kanila? Tama nga yung hinala ko, wala nga. Diba? Kaya hindi ako invest talaga ng oras sa mga yan eh. Lalo na pagka-awake ka na tao, bihira ka makahanap ng kasundo mo talaga. Kasi mostly ng mga tao, puro balat kayo, diba? I'm sure makakarinig nito, sasabihin pessimism ka, ganun. Well, hindi ka nakaka-relate kasi 'di ba? Mostly naman ng mga weak na tao, nagsosolo lang talaga 'yan kasi nga mahirap makasundo yung mga same frequency. Kaya ganyan eh. Tapos magtatanong-tanong pa yan, mag-interrogate, 'di ba? O bakit ka single? Sa isip-isip ko, mas malaya kaya pag single, wala kang inaalala. Pa-training ka na lang. Pa-mall, kagaya nito, 'di ba? Nasa mall tayo. Papasyal na lang. Pakain-kain sa Jollibee. Pagawa-gawa ng podcast everyday. Pa-post ng mga produkto, 'di ba? Ganyan lang, 'di ba? Easy life. Walang pressure. Pwede ka ma-broke. Yung dami kong kapitbahay ng mga tambay. Hindi naman sila nagugutom, single sila. Mostly lalaki. Babae kasi, bihira ma-single babae. Mga nerdy lang na babae yan, tsaka mga kupas na eh. Yung mga babae talaga na hindi naka-reproduce din na 35 pataas na or 30 pataas. Bihira ka lang din makakita nung ganun. Kasi yung mga babae pag na-single yan, nagkukulong na lang yan sa bahay. Ay lalaki, lalabas pa rin yan. Gagala-gala, tatambay, ganyan. Yung mga kapitbahay ko nga, tambay eh. Mga single yung mga yun. So yun. Ito, dito, meron din ako nakitang babae. Mag-isa kumakain siya. Pero usually talaga lagi may kasama babae. Kasi kahit makita mo sila mag-isa, mamaya may dadating boyfriend nila. Hindi mo masyasure talaga eh. Kasi laging taken yung babae. Bira ka lang pero sa western, parang kasi lahat na na-approach ko sa west, mga single talaga eh. Dito sa Pilipinas, hindi ako maka-approach dito kasi nga, mostly ng babae na Pinay, taken na yan eh. Taken na yan parate. Parang never na si single mga Pinay, ewan ko. Siguro mahilig, no? Yun lang napansin ko ah. Kasi kahit yung mga Pinay na na-approach ko dun sa abroad, taken na yung mga yun eh. Mostly na mga single na approach ko ibang lahi. Pero Pinay talaga, laging taken yan. Kaya nga dito sa Pinas, mangilan-ngilan lang nakakausap ko eh. Kasi mostly na mga yan, may mga boyfriend na eh. Which is hindi rin worth it kasi nga may boyfriend eh. Paano kung emotional yung boyfriend niya, di ba? Hindi mayayari ka pa. Paano kung nagsinungaling yung babae, di ba? Hindi mo rin masasabi. Pero nakahalata sa vibe. Kasi ako, marami na rin ako ng mga na-approach na babae.
sa abroad. Di ba ngayon nakwento ko sa inyo? Tapos sa experiences na ganun, naobserbahan mo na sa vibe pa lang. Ibig sabihin ng vibe yung kilos, tsaka yung parang energy na nakukutubang ka, ganun. Ay, hindi ko to i-approach kasi nga mukhang taken to, tsaka may anak na. Tapos mamaya may dadating nga na na anak, or asawa, or boyfriend. So, tama nga yung hinala mo, di ba? Tsaka yung mga ganito, pagka yung mga awake na awake, is, na nga lang talaga, di ba? Mostly single, kasi nga, subjective reality. Actually, kahit naman kahit naman hindi ka single individual ka pa rin eh. I'm sure siguro pagka wala kang freedom, maumay ka rin talaga eh. Kaya maumay ka rin talaga kasi nga may expiration yan eh. Yung, ano ba yun sinasabi nila sa psychology? Oxytocin ba yun? Or yung hormone, love hormone na nararamdaman na na-expired lang after 2 years. After 2 years nun, yung feelings wala na, di ba? Pero sa akin, meron naman ako mga naging ex. So, pag yung mga tumagal na ex ko, wala naman ako nararamdaman. Kasi nga, pag may logic ka, magpapatuloy yung relasyon hanggat walang disrespect, di ba? Or hindi kasi, yun nga, walang disrespect. Kasi pag may disrespect na, parang ayoko na. Parang ako na kumakawala pagka ganun. Mostly naman, pag tumatagal na, is parang nagkakasawa na rin yung mga ganyan. Tapos gagawa na lang ng mga parang eksena para magkahiwalay, di ba? Yung iba naman, nagsasama na lang kasi may anak na. Paano kung walang anak? Matatapos talaga. Kahit nga may anak, matatapos din yan eh. Kuwari malaki na college na yung college na yung mga anak. Usually, nagkakahiwalay na rin yan. Or kuwari, pumanaw yung kapartner, kakahiwalay din talaga. So, ganun na nga mangyayari. Pero dito talaga sa Mega Mall, ang dami talaga mga tao. Tapos usually may mga kasama. Nakakaramdam ba ako ng loneliness? Hindi naman. Hindi naman ako nakakaramdam ng ganyan. Actually, mas nararamdaman ko pa nga, parang freedom pa nga eh. Kasi nga, naisip ko, nako-compare ko, sabi ko, kuwaring, lalo na ngayon, sa sitwasyon ko, wala akong trabaho. Sabi ko, buti na lang talaga, hindi ako nag-anak. Tama talaga desisyon ko. Kasi nga ako nag-anak ako, patay, di ba? Di malamang namomroblema ako ngayon. Kasi nga, wala kang trabaho, namomroblema ka. Isipin mo, anong papakain mo sa anak mo. Biruin mo, wala kang trabaho, para kang tambay na lang din sa bahay, di ba? Papaulan ka na lang ng content. Yun na lang ginagawa mo. Mas pa-podcast na lang. Pa-mall na lang once a week. Ano pa ba magandang gawin? Actually, parang ngayon mo pa nga lang ma-maximize yung buhay pagka single ka. Kasi nga, nabanggit ko, di ba, 25,000 days lang yung buhay. Average lifespan. Tapos, may tulog pa. Tapos, may 8 hours na tulog, 8 hours na trabaho. O yung iba, 12 oras pa magtrabaho. Iawas mo pa yung kain. Tapos, nap. Tama nga estimate ko, 2 to 3 hours lang talaga yung oras mo sa sarili mo. Tapos i-times mo yan sa 25,000. So ilan kaya yun? Teka. Computing ko antayin nyo wait. Tingnan natin kung ilan yun 3 hours. 3 times 25,000. Days pala no? Paano computing to?
Teka, ano 3 hours times 25,000. 75,000. 75,000 hours. Divided by 24. Tama ba? Tama ba yun? Basta yun. 3 hours. 3 hours per day. Kasi hindi na mako-consider per day. So, 3 hours. 3 hours. 24 divided by 3. Tingnan natin kung tama. 8. 24 hours divided by 3. So, 8 days na pala yun agad. Biruin mo sa 24 hours, di ba 1 day considered yun. Yun yung bilangan ng 25,000 days. So, parang 8 days na agad yung sa 24 hours. So, ganun pala napaka-konti lang talaga ng oras mo sa sarili mo, di ba? Ganun lang kaunti. So, biruin mo naman, di ba? Kaya mas maganda talaga. Ay, yung kanina, yung lalaki, parang tumabi siya dun sa babae. Tapos parang, siguro nanghihingi siguro, hindi pinansin ng babae. Kala ko nga kamag-anak niya or boyfriend niya, kaso matanda na yung lalaki. Nanghihingi lang siguro na mamalimos. Uso yan dito sa Pilipinas, kahit sa mall meron na mamalimos. So anyway, yun lang yung topic natin about single journey hanggang katapusan, di ba? Kahit na may relasyon ka, single journey pa rin yan. Yun nga lang, yung buong oras mo napunta sa mga kasama mo, di ba? Hindi talaga solo mo. Di ba? So paano, yun lang, peace.